Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo 2 araw bago magsimula ang free agency, naghahanda na nga ang Denver Nuggets na mapalaki ang kanilang available cap space upang makakuha sila dito ng mga bagong malalarong mas makakatulong kay Nikola Jokic. Upang magawa nila ito, pinaplanuhan na nga ng front office tanggalin o i-trade ang ilan sa kanilang mga key player katulad ni Cam Johnson na wala rin naman masyadong naging impact sa kanilang kampanya last playoffs. Meron nga itong $23 million na expiring contract, kaya kung sakaling matanggal ito sa Denver, maiiwasan ang kanilang prangkisang makapasok sa second apron at makakagawa pa sila ng sapat na cap space. May ilang teams ang nagbigay ng trade interest sa kanilang player katulad ng Miami Heat, Boston Celtics at Los Angeles Clippers na gustong magkaroon ng instant scorer na makakatulong sa kanilang mga superstar sa kanilang kampanya sa susunod na taon. As of now, desidido ang Denver Nuggets na ma-trade ito. Sa kabilang banda, kinumpirma ng isang insider, meron nga pong order of priority ang Los Angeles Lakers ngayong off-season sa pagpapabalik nila sa kanilang lineup ngayong off-season. Inumpisa nito ng pagbibigay ng contract extension kay Austin Reeves. Susundan ang inaasahang pagbibigay nila kina LeBron at Rui Hachimura ng bagong kontrata. Bukod dyan, plano nilang bigyan si Marcus Smart ng bagong kontrata ngayong off-season para masigurado ang kanyang pagbabalik sa team next season. Pero hindi rin naman magiging madali ang pagpapabalik sa kanya dahil may ilang teams ang planong agawin siya mula sa Lakers katulad ng Houston Rockets. Ayon sa isang insider, expected na hindi kukunin ni Marcus Smart ang kanyang player option sa Lakers para maging isang free agent, at kapag nangyari yan, mabibigyan nga ng pagkakataon ng Rockets na oferan ito ng mas malaking kontrata na hindi afford ng Lakers. Gusto rin naman ipakuha ni Kevin Durant sa Rockets sa free agency. Alam naman natin, ito ang rason bakit hanggang ngayon questionable pa rin ang future ni Marcus Smart sa kanilang koponan. Sa kabilang banda, sa kabila ng ilang linggong negosasyon ng kampo ni Jalen Duren at ng front office ng Detroit patungkol sa kanyang bagong kontrata sa team, hindi pa rin naman ito natutuloy. In fact, kapag nagdesisyon ng Pistons na magsagawa ng sign and trade deal para kay Jalen Duren, at isa sa mga dahilan bakit napurnada ang usapan dahil sa laki ng hinihinging bagong kontrata ni Jalen Duren na nagkakahalaga ng $40 million contract bawat taon o aabot sa 25% na salary cap sa isang NBA team. Hindi rin naman afford na ibigay ng Pistons sa kanya, kaya mas pinipili nga nito ng kanilang team i-trade na lamang ito sa mga susunod na linggo. Alam naman ninyo na kahit man naging all-star last year si Jalen Duren, hindi rin naman naging maganda ang kanyang nilaro pagdating sa playoffs. Kaya medyo nagdadalawang isip ang Pistons kung worth it nga ba siyang bigyan ng ganong kalaking kontrata, lalo pat posible naman lamyan na naman ang kanyang laro pagdating ng playoffs na siyang nagiging rason ng paghina ng kanilang koponan.